Posibleng active geomagnetic field magaganap ngayong araw. Pansamantalang pagbaba muli ng temperatura dahil sa umiiral na northeasterlies sa extreme northern Luzon. Pero nalalabi ng karamihan sa silangang bahagi ng bansa, mas makakaranas ng mga ilang kalat-kalatang pag-ulan nitong maghapon. Pero kanluran ng bansa, mas makakaranas pa rin ng matuyo at maalisang panahon despite na nagkakaroon tayo ng pagbaba ng bagya sa temperatura. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng linggo, February 25, 2024. Ang oras sa ating Boss Prime may maga ay alas 10:24 na ng umaga. So, ginaganap pa ngayon ang pag-aalala sa EDSA Day ngayong araw. So, inaasahan natin na magkakalat-kalat ang mga magrarally dyan sa tabi-tabi mga folks. So, asahan ng pag-traffic o pag-build up ng traffic, lalo na dito sa Metro Manila dahil sa mga malawakang protesta kung sakali mang may gaganapin ngayong araw. Pero nakatuon tayo sa lagay ng panahon at dahil sa magiging overcasting gloomy tayo, hazy at asahan din ang mostly cloudy ang ating halos maghapon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at sa silangang bahagi ng bansa dahil sa umiiral na salubungan ng easterlies at ng ating northeasterlies na nagbi-build up na naman sa may bandang extreme northern Luzon. So medyo bababa ng bahagi ang temperatura pero di maiwasan ang mga kalat-kalat pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, especially dito sa maaari sa Metro Manila at sa silangang bahagi ng Quezon Province, Cagayan Valley at Bicol Region area. Samantala sa ating lowest temperature na nitala na Weather Station kaninang 5:47 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.8 degrees Celsius. Kahapon, bagyang malinsangan pa rin kami na nakapagtala kami kahapon ng 34.3 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:33 PM. Ibig sabihin lamang mataas po ang naging heat index din sa amin kahapon at 41.9 degrees Celsius ang init pandama. Pero kung sisilipin natin sa official records mula sa data ni Pag-asa, makikita natin kahapon ay wala namang naitala sila na mas mataas na heat index. Lumalabas lamang sa amin sa Caloocan ang lumilitaw na may pinakamataas na init pandama sa buong bansa. Sa PH Extremes in past 24 hours, nangunguna naman sa napakamalinsangan ang Subic Bay na nasa 35.8 degrees Celsius. Ang highest temperature na natala sa kanila at sa Baguio City ay halos bumabalik sa pinaka-normal nitong lowest temperature nila na 16.8 degrees Celsius. So medyo mainit-init kasi ang naganap kahapon in past 24 hours. Sa Inola naman ng Alabat ay nakaranas sila naman ng light rain showers na umabot ng 25 mm ang total rainfall. Until now, wala pa rin kaming naitalang pag-ulan sa amin sa Caloocan nitong buong February. So mukhang magkakatapusan na ng February. Tila wala kaming record ng pag-ulan dito sa Caloocan. Samantala sa ating average humidity ay nasa 78% po tayo. So medyo medyo haze po tayo at medyo mataas po ang saturation ng water vapor. So expected may mga ilang aasahang mga kalat-kalat pag-ulan at tumataas ito ng 3% since last hour. Medyo mataas pa rin ang ating atmospheric pressure at 1,014 hectopascals. So steady ito since last hour. So alam na po natin ang dahilan mga folks. Sa high tide and low tide status, may isang oras and 51 minutes pa tayo para mag-maximum high tide. So medyo unti-unting tumataas yung level ng tubig sa may Manila Bay. Pero kung sisilipin natin ang maximum na itataas nito mamaya, ay probably mga bahagya lamang. At least mga around 0.2 ang pinakamataas. So mga bandang hanggang siguro binti lang siguro mga bandang binti ang taas ng tubig. Tapos i-slide ito na maglo-low tide ng 0.02 din. Then saka na lang ito tataas ng 1 meter
bago maghating gabi mamaya. So expected po yan mga folks. Bahagya-bahagya lamang yung high tide na mararanasan ninyo ngayong maga sa may pangpang na Manila Bay. Pero mukhang kaya pa rin makapag-harvest yan lalo na sa mga humuhuli lamang ng mga tahong sa tabing dagat. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:15 AM at tinasang lulubog ito mamayang 6:03 PM. So nadagdagan na naman siya ng 0.1 seconds. Ibig sabihin, gumalaw na naman po yung coordinates ng ating Sun and Moon coordinate position. So ibig sabihin, almost very equinox na po siya. Very vernal na po, halos. Kung titingnan ninyo dito, yung upper elevation maximum ay nasa 65 degree na po ang maximum elevation, which is pasok na sa pinaka-equinox level position ng araw dito sa amin sa Caloocan. At may kukonsider na rin sa buong Metro Manila. So, halos vernal equinox na to. Kung titingnan ninyo sa position ng Earth, halos sa diretsyo na po siyang nakatutok sa araw. Konting-konti na lamang po para ito ay mag-vernal equinox. So, sisikat ng haring araw kanina 6:15 AM at tinasang lulubog ito mamaya at 6:03. Pero sa pag-moonrise naman na nasa waning gibos, maximum full moon pa rin at 100%. Sisikat naman ito mamayang hapon at 6:39 PM. At kinabukasan na po ng umaga ito lulubog at 7:11 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas na po ito ng Lunes, magiging mostly cloudy po, pero sa forecast talaga ay magiging klaro din po ang magiging kalangitan natin daw pagsapit ng hapon. So bago yan, expected na magkakaroon daw ng mga pag-ulan na nasa 100% chance daw ang chance na pag-ulan ngayong araw. So sa mga mag-iikot at sasama sa mga rally, kung mayroon mang gagawing pag-rally, magdala po kayo ng pananggalang sa ulan dahil mga di inaasang isolated rain showers ay posibleng mangyari lalo na nitong maghapon. Bukas ng Lunes ay magiging klaro daw ang ating himpapawid bukas. So mukhang ngayon lamang araw na medyo magkakaroon ng medyo gloomy ang ating paligid sa Metro Manila at bukas daw magiging klaro daw. Well, tingnan natin dahil nagbabago naman yan every 6 hours. So hindi pa rin natin certain kung mananatiling klaro yan hanggang bukas dahil nga po may umiiral na at least huling bugso pa rin ng northeasterlies. Samantala sa ating space weather observation, sa inaasahan po ngayong araw, nabanggit ko na po yan, isang araw pa, na magkakaroon tayo ng active geomagnetic field na at least maglalaro sa 4 o 4.0 o KP index of 4.0 pataas hanggang 4.6. Depende na lamang yan kung mas tataas pa yan na mahigit sa 4.67 to G1. So malalaman na lang natin dahil naka-forecast naman kasi dito hanggang 4.67 lamang ang ipinapakitang forecast ng magiging geomagnetic field. So expected po dahil nga po sa nakarekta po sa Earth so medyo worrisome po ang nakatutok nitong si 3590, yung AR3590 nito na nakatutok sa atin sa Earth. Medyo worrisome yan dahil baka biglang pag nagkaroon ng CME, pag biglang nag-CME yan ng malakas, malaki-laking proton flux po ang posibleng dumirekta sa atin sa Earth at magkaroon tayo ng napaka heavy na solar radiation. So far, dahil nakatutok sa Earth yung sunspots, makapapansin natin, tumataas din po yung solar wind natin ngayong araw. At makikita natin sa ating real-time monitoring ay nasa 356.2 km na po ito. At kanina ay nag-maximum nga ito, halos 400. Ayan 405 km a second. Yung kaninang mga 9:41 AM po ito, nag-maximize. Pagkamat pasok pa rin siya sa normal wind speed, pero at least bahagya itong tumaas ng konti. At hindi pa naman siya umaabot ng mas above sa pinaka-normal speed niya na 500 km a second. So normal po rin maituturing yan, nagbago lang ng bahagya dahil nakarekta sa atin ito. So medyo yung flare niya masyadong sensitibo sa mga satellite sensors ng nakatutok sa kanila ngayon. And so far ay mula kahapon, umabot lamang sa X-ray events o solar radiation events hanggang M category lamang. So at least kahapon ito ng hanggang gabi ay umabot sa M2.0 ang begin class niya at nag-maximum ito of 3.6.
at nagtapos sa M2.5 mga bandang 8:25 na po ito ng gabi, mga 8:25 PM ng gabi. And the rest, wala naman tayo nakikita na at least radioactive level 1 sa ngayon. Maliban lamang kahapon na at least umabot ng halos radioactive o solar radiation level 1 hanggang level 2. Pero ngayong araw wala naman tayong umabot na solar radiation kahit umabot man lang ng solar radiation level 1. Dito nyo pa makikita yan. Yung guhit na yan. Pagka tumungtong kasi dyan, yung guhit na yan, dyan sa tapat ng R1 na yan, yan ay papasok sa solar radiation level 1 kapag ka nagkaroon ng anumang solar radiation. Pero sa ngayon, wala namang umaabot. So, obserbahan na lamang natin yung changes dahil nakatutok sa atin ang malakas o malaking mata nitong sunspot na ito. At makikita natin, nagkakaroon na rin ng bending sa ating magnetosphere sa Earth. Dahil kapag parang nakatutok kasi, parang blower yan na nakatutok sa atin sa Earth. Yang malaking napakalawak na sunspot na yan. Parang gatuldok lamang yung laki ng Earth natin dyan sa sunspot na yan. So, imagine niyo po, gaano kalakas po yung binubugan niyang solar wind pagka mas malapit kayo sa sun. At since ngayon ay ang sunspot number natin ay 116, so bahagyang malaki po dahil nakatutok po ito sa atin sa Earth ng direkta. Bantay-bantay na lamang po sa anumang possible coronal mass ejection ngayong araw. So, direksyon agad sa ating ginagamit na satellite imagery para naman sa lagay ng panahon sa bansa. Makikita natin yung northeasterlies, yung huling bugso ng northeasterlies po. Dito sa may extreme ng Luzon at yung frontal system niya sa may bandang southern part ng Taiwan at sa may bandang Batanes Group of Islands ay nagdudulot po ng mga mas maulap na himpaporin at mas malamig na temperatura ngayon dyan sa bahagi na yan. Pero the rest ay halos magiging mas maulap lamang po, lalo na sa silangang bahagi ng Northern Luzon, pababa na yan ng Quezon Province. At makikita natin sa buong bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, at ilang bahagi ng Isabela at dyan sa bahagi ng Kasiguran Aurora, pababa na po ng buong Quezon Province, kasama na ang parteng Bicol Region ay magiging mas maulap po at asahan po ang mga kalat-kalat pag-ulan na may mga ilang posibleng pagkidlat at pagkulog. Wala naman tayong nakikitaan na anumang potentially na heavy rain showers maghapon ayon sa ating heavy rain infrared heavy rain monitoring ng Himawari ay wala po tayong nakikita na anumang posibleng heavy rain showers. Typically, mga ilang light to moderate showers, lalo na dyan sa may bahagi ng Quezon Province at Camarines Norte. Pero sa buong bahagi ng kaluran ng Northern Luzon, pababa na po yan ng Pangasinan, Central Luzon, kabilang na ang Metro Manila, ay magiging mas tuyot po. Pero di sa may portion ng Bulacan, papasok ng Metro Manila, medyo mas maulap po, di gaya ng mga taga Central Luzon, sa Tarlac, Zambales at Pangasinan hanggang sa may bandang Ilocos Sur at Ilocos Norte. At kitang-kita naman po natin ay ang halos walang nadadaanan na kaulapan sa buong bahagi nito ng Ilocos Norte, Ilocos Sur hanggang Pangasinan at Zambales. Pero kung titingnan natin sa may bandang NCR, medyo nagpapang-abot pa rin yung mga kaulapan dyan. Kaya magiging at least gloomy pa rin ang maranasan natin. At kung titingnan natin sa actual true color output, makikita natin ang bahagi ng Zambales, Central Luzon at Ilocos Norte, Ilocos Sur ay wala po halos silang kaulapan. Kokonti lamang. Di gaya sa atin sa bandang Bulacan kasama na ang Metro Manila ay magiging mas gloomy po ang ating himpapuwid kabilang na ang buong Bicol Region, ilang portions ng Mimaropa at Southern Luzon area. However, dahil mababa naman ang water vapor na nakikitaan sa mga satellites natin na ginagamit, walang masyadong accumulated water vapor. Typically, mga light rain showers lang din ang aasahan ng mga buong Southern Luzon at Visayas. At lalo na sa may silangang bahagi ng Visayas, inuulit ko lang mga folks, maging sa Bicol Region at Eastern Visayas, sa buong Samar Region at ilang bahagi ng Leyte, ay magkakaroon po ng mas maulap na himpapurin. So expected po ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Naglalaro po sa at least mga 30 mm po ang accumulated water vapor kung sisilipin natin sa surface map, lalo na sa parteng Bicol Region. So, expected po ang mga kalat-kalat na pag-ulan dyan, and the rest ng parte ng Central Visayas, especially sa northern part ng Panay Island, Bacolod at northern part ng Cebu sa may bandang Daan Bantayan. Magkaroon man kayo ng mga isolated rain showers lalo na sa hapon o gabi, ay typically hindi naman nagtatagal ito at panandalian lamang. So, biwari na lamang po sa buong bahagi ng Visayas, lalo na sa gaganaping prayer rally daw umano
dyan sa gaganapin daw sa may bandang Cebu City. So, take note na lamang yan mga folks. Magdala po na lamang kayo ng mapananggalang bukod sa tinding sikat ng araw, kundi sa mga di inaasang isolated rain showers. Pero pagsapit naman sa bahagi ng Mindanao, despite na walang masyadong kaulapan, ay dyan sa may bandang Surigao del Sur and the rest ng Caraga area at dyan sa may bandang Davao de Oro area ay magiging part nito Boslicaw di pong iiral despite na humid at maaraw na may alinsangan pong iiral, hindi pa rin maiwasan ang mga magiging mas maulap po na hipapawinin ninyo dyan at asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa hapon na magbubunsod din ng mga ilang pagkulog at pagkidlat. So, biwari na lamang po, pero the rest ng central ng Mindanao, mula dyan sa may bandang Sorsogon, Barm at dyan sa may Zamboanga del Norte at Sur, magiging mas maaraw po, maalinsangan, very fair weather at very humid po at mataas pong heat index ang iiral sa inyo dyan halos maghapon. Dahil walang masyadong kaulapan, asahan po natin ang maghapong maaraw po at napaka maalinsangan po ang bahagi ninyong yan. Kabilang na ang mga taga Cotabato, dyan sa may bandang Sarangani, General Santos, the rest ng Barm, yan, dyan sa may bandang Iligan papasok na Osamis na yan, at buong bahagi ng Zamboanga Peninsula, asahan po ang mga matinding alinsangan mga folks. Naka-forecast lamang po mga hanggang 15% daw na tsansa ng uulanin ng mga taga Zamboanga. So mangunguna po ang matinding alinsangan at sikat ng araw nitong maghapon. So take note na lamang yan mga folks. Silipin naman natin ang ating West Pacific Basin sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring na natiling mababa po ang mga potential na anumang invest o anumang upper cyclic circulation sa may bandang West Pacific natin. So halos walang masyadong anomaly tayong nakikita lalo na sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at wala tayong masyadong magiging komento niyan mga folks. At dahil sa wala namang gaganapin ay asahan hanggang unang linggo na po yan ng March according sa Global Traffic Hazard ay manatiling way below normal po o below average po ang ating rainfall probability at umaabot ito ng at least greater than 50% ang tsansa na magkakaroon tayo ng mababang pag-ulan. So, expected na natin yan dahil nanatili pa rin kasing tuloy-tuloy na nararanasan natin ang El Nino despite na nagsisimula na ang descending nito. At mukhang mapapaaga nga po kasi ang kanyang descending at maaaring mas mapapaaga po ang pagpasok ng La Nina by the mid-year nitong taon na to. Samantala, yung pagtatapos ng posibleng ating northeasterlies ay pinapakita dito sa forecast ay mukhang unti-unti na matatapos ito sa unang linggo na ng March 2024. Ayan, makikita natin. So, medyo mas numipis na po yung northeasterlies dito. Bagamat may mga ilan bugso pa rin ng hangin mula dyan sa may bandang norte na probably northeasterlies pa rin ito. So, unti-unti na rin natin mararamdaman unti-unti ang ating alinsangan dahil nagsisimula na nga po yung transition into dry season mga folks. So, take note na lamang yan ha. At hanggat malamig pa, i-enjoy na po natin yan mga folks dahil magbe-brace tayo sa tinding init at alinsangan pagpasok po ng March hanggang May at hanggang May po yan ng taong ito. So, take note na lamang at paghandaan yan mga folks. Pero pagdating naman sa wave height ay nanatili pong bawal pa rin lumayag ang ating maliit na sasakyan pandagat sa buong silangan bahagi ng bansa dahil pa sa umiral na northeasterlies kaya medyo mataas-taas po ang alon natin dyan na naglalaro sa 1.25 at maaaring umabot ng 2.5 meters sa susunod na 24 oras. So take note na lamang yan mga folks at ingat na lamang at kung maaari ay huwag na lamang po tayong lumayag para maiwas disgrasya mga folks. At maging sa may kanlur ng bahagi ng Northwestern Luzon, medyo mataas din ang alon natin dyan ha. Dyan, lalo na sa bahagi na yan ng Ilocos of course at buong Batanes of course, nasa 1.25 meters daw ang itinaas ng alon. Well, alam na po natin dahil sa daloy ng northeasterlies, kaya mahagyang tumataas din po yan at expected ang gale warning na itataas ni Pag-asa. Kaya ingat na lamang po mga folks. Sa ulat lindol naman ay nakapagtala po tayo ng at least na-detect ng aking seismometer din. Kaninang madaling araw ito, mga bandang alas 2 po ito, mga 2:48 o 47 AM po. Kung sisilipin natin sa data PDP box ay nakapagtala ng magnitude 5 dyan sa may bandang west
southwest ng Jipapan Eastern Samar area. So ito po yun. Kung i-zoom natin ng mas malapitan ay dyan sa may vicinity po ng Jipapan mismo na nakapagtala ng magnitude 5.0 kaninang 2:47 AM mga folks. At sa pagyanig na yan, inasahan na makakaabot ng intensity 2 to intensity 3 ang sa paligid na yan ng bahagi na po ng Eastern Samar area. Lalo na dyan sa bahagi ng San Policarpio, Dolores, Gandama, Calbayog, Lawang, kasama na ang bahagi ng Palapag, Katarman, at dyan sa bahagi nga po ng Borongan City. Maring makaramdam sila ng at least intensity 1 to 2 na pagyanig. Dahil umabot po sa magnitude 5 ay lalabas po na posible pa rin ang mga aftershocks yan mga folks. So mula kaninang madaling araw nakapagtala po tayo ng isang magnitude 4.0 dyan din sa may Eastern Samar din at sinundan din ng magnitude 5 nga po sa may southwest ng Jipapad, Eastern Samar na may lalim na 37 km po ang lalim. Kung titingnan natin sa International Seismic Monitoring ay makikita natin ay hindi po nakataas sa magnitude 5 yung naging pagyanig po dyan. Hanggang magnitude 4.9 lamang ang maximum na naitala ng measurement. So, maaaring sa measurement ko rin sa aking long period seismometer, maaaring magnitude 4.9 lang din ang lilitaw niyan mga folks. Hindi gaya kay Pag-asa, kay PBOX ay nakasarado po sa magnitude 5 po ang paglindol. Ibig sabihin lamang yan mga folks, kung babalikan natin ang historical earthquakes natin para sa month of February, ay lalabas ay nasa total of 892 na po na mga lindol ang naitala natin sa buong bansa. 828 dito from magnitude 2.0 pataas. 54 dito ay magnitude 4.0 pataas. At ikasampu na po yung naging pagyanig dyan sa may bandang Eastern Samar. So, pang-10 na siya. From magnitude 5, ang total na paglindol na naitala na magnitude 5 pataas ay ika-10 na po. O 10 na po ang mayroon tayong recorded na magnitude 5 pataas. At huli nga po itong dito sa may bandang southwest ng Jipapad, Eastern Samar na naganap kaninang 2:47 AM ng madaling araw. So, medyo hindi pa gano'ng karamihan ang total earthquakes from magnitude 2.0 pataas. Hopefully, medyo kalmado ang mga pagyanig sa atin sa bansa. Hindi gaya sa ibang bansa na mas madami-dami na ngayon, lalo na sa bahagi ng Italy at bandang China, kung hindi ako nagkakamali. So, yun lamang po mga folks, yung record natin at updates sa paglindol. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, February 25, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Linggo, araw ng It's a Day, February 25, 2024. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa may mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga. Typically, magiging hazy lang naman tayo. So, silip na lamang sa aking webpage para sa ating real-time events mula sa aking weather station sa Caloocan at pwede na rin sa mga data feeds na pinaprocess na aking webpage mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.